Part 26. Nag-iwas siya ng tingin sa lahat at sinubukan niyang ibaling ang atensyon sa labas para kalimutan ang paninikip ng kanyang dibdib at iba pang emosyong umuusbong sa kanya dahil alam niyang mali at hindi dapat siya makaramdam ng ganoon. Hindi niya maipaliwanag kung bakit sobra siyang naapektuhan sa pag-alis ni Van, kahit alam niyang iyon ang dapat mangyari na huwag na silang mag-usap para maging maayos ang lahat at mas matanggal ang iba pang komplikadong bagay. Tumitig siya sa labas, pilit iniwas ang isip sa kanyang nararamdaman. Narinig na lang niya ang marahang pagsara ng pinto. Belinda tried to look okay, kahit naramdam na niya ang paghigpit ng kanyang paghinga. "Let's go," masayang sabi ni Julius, na nasa driver's seat para magmaneho. Ilang sandali lang ay tuluyan nang gumalaw ang sasakyan. Everyone was enjoying the view and all, but Belinda couldn't let herself enjoy because she was thinking too deeply. Sa sobrang lalim ay halos ilang beses siyang bumantong hininga. Kakaibang lungkot ang naramdaman niya dahil sobrang tahimik ng buhay niya, walang nangungulit, gayong mas maigi nga iyon. Ang sabi, mag-enjoy, hindi magmukmok. Anong problema mo at parang hindi ka makangiti riyan? Belinda looked at Leah when she Saturday beside her. Nasa sabangan na sila, at ang grupo ng mga pinsan ni Belinda ay abala sa iba't ibang bagay at talaga namang sobrang nage-enjoy. Ang iba ay masayang naliligo sa dagat, habang ang iba naman ay abala sa pagkuha ng litrato, ngunit si Belinda ay nanatili lamang sa sun lounge, nakaupo at tila malayo ang iniisip. "Nage-enjoy kaya ako," Belinda said, sabay iwas ng tingin kay Leah nang maupo si Warren sa tabi nito. "Miss Mu, akala ko ba naka-move on ka na?" Tanong ni Leah, na alam namang hindi talaga nage-enjoy si Belinda. Napasimangot si Belinda at tinignan si Leah ng masama. "Anong miss? Bakit ko siya mamimiss? Saka naka-move on na nga talaga ako, ah." Belinda looked so defensive, kaya naman napangiti si Leah, kahit alam niyang wala sa lugar ang pagngiti niya ay hindi nito mapigilan. "Belinda, join us here." Tawag ni Zaire na nasa medyo malayo at kumukuha ng selfie. Agad namang umiling si Belinda habang nakangiti. "Ayos lang ako dito." Malakas na sambit ni Belinda sa mga ito nang lahat sila ay napasulyap kay Belinda. "You should join them and enjoy today, Belinda," sambit ni Warren nang makita niyang tila ayaw talaga ni Belinda ang makita saya. Sumama at mas gusto pang manatili sa kinauupuan hanggang matapos ang mga pinsan nila sa pagligo at pag-enjoy sa paligid. "Hindi na, dito na lang ako." Saka nag-enjoy naman akong tumingin-tingin sa paligid. Sagot ni Belinda habang pinanood ang mga pinsan na nasa malayo. Nagkatinginan si Leah at Warren sa kasabay na bumantong hininga. "Kayo, bakit bumalik agad kayo? You two should enjoyed also." Mabilis na sinulyapan ni Belinda ang dalawa, pero binalik din naman ang tingin kila Julius, Yuhan at Zoren na nagrarambulan habang naliligo sa dagat. "Hindi rin nagpaalam si Van sa amin. Kila Valerie at Zaire lang sila nagpaalam." Mahinahong ani ni Leah at tinitigan ang magiging rescue ni Belinda. And Leah sigh again nang makitang dumaan ang sakit sa mata ng kaibigan. Nagulat din sila kanina nang malaman nilang umalis na si Van. Tinawagan nga agad ni Warren si Van, pero hindi nito sinasagot. Ang akala kasi nila ay mananatili ito roon hanggang sa makauwi ang iba, pero hindi nila alam kung anong nangyari at bigla na lamang itong umalis at bumalik sa Manila. "Kagabi, sinundan ka niya. Nag-usap ba kayo?" Mahinahong tanong ni Leah habang nakatitig at pinag-aaralan pa rin ang mga magiging reaksyon ni Belinda. Gamit ang daliri ay sinukle ni Belinda ang buhok. "Oo, nag-usap kami and maayos naman yung pag-uusap namin, hindi ko nga alam kung bakit umalis siya nang hindi nagsasabi." Si Belinda at hinaluan ng tawa, pero sa huli ay napanguso dahil napagtanto niyang hindi naman kailangan ni Van na magpaalam sa kanya. "What if pwede pa pala kayong dalawa? You know, para kay Davia." Hindi napigilan ni Leah na itanong iyon matapos ang mahabang katahimikan. Napabuntong hininga si Warren na nasa tabi ni Leah, pero hindi na siya sumabat at hinayaan si Leah na itanong iyon kay Belinda dahil pati siya ay gustong marinig ang sagot ni Belinda. Napasulyap si Belinda kay Leah, tila hindi makapaniwala sa tanong nito. "You know you shouldn't be asking me that, Leah. May asawa na si Van, and what if pwede pa kami? No, it's even forbidden to say those what ifs. Ayoko na ng gulo. Ayoko ng makigulo. At ayokong ipasok si Davia sa gulo kaya mananatiling lihim na anak ni Van si Davia."
Diretsyong sagot ni Belinda, seryoso ang tono. Tumayo si Belinda matapos niyang sabihin iyon at umiwas na ng tingin. Nakagat naman ni Leah ang labi dahil kahit na nilalagyan ni Belinda ang mukha ng seryosong tingin ay nakikita pa rin naman doon ang sakit. Maiwan ko muna kayo. Tatawagan ko lang ang yaya ni Davia. Paalam ni Belinda kina Leah at Warren. All Leah did was sigh at sa puntong iyon, gusto nang sabihin ni Leah na divorced na si Zai at Van, pero hindi niya alam kung paano sisimulan kaya sa huli, natigilan na lang talaga si Leah. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Leah dahil agad na siyang lumakad palayo. Habang naglalakad, biglang bumigat ang kanyang dibdib. Hindi niya mapigil ang isipin ang sinabi ni Leah. Hindi niya alam kung bakit biglang lumabas ang ganoong tanong, gayong alam naman ni Belinda na walang pag-asang mangyari iyon. What if? Hindi niya napigil ang itanong sa sarili habang umiiling, alam niyang hindi iyon mangyayari kahit kailan, hindi iyon mangyayari. Si Davia, she will be called names at ang hindi niya hahayaang mangyar ay matawag ang anak niyang isang bastarda. Lumayo si Belinda sa lugar na iyon at nang makakita ng pwede niyang maupuan ay naupo siya roon. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone mula sa sling bag at tinawagan ang yaya ni Davia para kumustahin ang anak. Ma'am, naglalaro po sila ni Dave. Ibigay ko po sa kanya ang cellphone, sabi ng yaya ni Davia. Sige po, salamat, manang, sagot ni Belinda habang hinihintay marinig ang boses ng kanyang anak. Mommy, napangiti si Belinda at biglang gumaan ang kanyang dibdib nang marinig ang masayang boses ng anak. I miss you, baby. Ani Belinda habang napapikit. I miss you too, mommy. Don't miss me too much. You should enjoy there. Sagot ni Davia, kaya naman napatingin si Belinda sa kanyang mga paa bago siya tumingin sa napakagandang tanawin sa harap niya. Ang langit ay bughaw, puno ng mapuputing ulap, kitang-kita ang ganda ng panahon na siyang nagpapasaya sa lahat ng naroon. Pinanood ni Belinda ang mga taong nasa paligid, mga batang naglalaro sa buhangin, mga magkasintahang masayang naglalakad at magkahawak ang kamay at ang iba at busy sa pagluha ng letrato para sa mga memories nila, mga mag-asawang kasama ang kanilang mga anak, at mga magkakaibigan na nagtatawanan at nag-aasaran. Lahat ay mukhang masaya at nag-enjoy, kabaliktaran ng nararamdaman ni Belinda. Nagmeryenda ka na ba? Si Dave. Tell yaya kung may mga gusto kayong kainin, okay. Si Belinda, pilit na itinigil ang pag-iisip, pero napapikit siya dahil hindi niya mapigil ang mas lalong mag-isip. Miss na miss niya ang anak, at alam niyang isa iyon sa dahilan kung bakit siya nalulungkot. Pero alam din niyang ang isa pang rason niya ay dahil kay Van, na umalis nang walang paabi. Yes, mommy, we ate pizza, spaghetti, and ice cream. How about you, mommy? Tapos ka na bang kumain? Where's my titos and tites? Inusenteng tanong ni Davia mula sa kabilang linya. Busy sila sa pagligo, Davia. Nasa dagat kami ngayon. Sayang kasi hindi ka sumama. Malungkot and sambit ni Belinda. Narinig niya ang singhap ni Davia mula sa kabilang linya. Well, we're going to Palawan naman, so next time na lang ako maliligo. Sagot ni Davia. Napayuko si Belinda at tinignan ang kanyang mga paa sa buhangin. Pinakikinggan niya ang anak habang nagsasalita ito. Sa una, nakikinig pa si Belinda at nasisabayan pa niya ang kwento ni Davia, pero makalipas ang ilang sandali, natigilan na siya at napatulala na lamang sa buhangin habang iniisip si Van, siguro ngayon, nasa Manila na siya. Hindi akalain ni Belinda na ganito kahirap ang mararamdaman niya, gusto niyang makita ang anak at makasama ito, pero alam niyang hindi lang iyon ang dahilan kung bakit hindi siya masaya kahit napakaganda ng paligid. Ramdam na ramdam ni Belinda ang epekto ng pag-alis ni Van. Hindi siya sinabihan o nagpaalam man lang. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang lahat ng umuusbong na emosyon sa dibdib niya. Ayaw niyang maramdaman ito. Ayaw na ayaw niya dahil alam niyang magdadala lang ito ng mas malaking gulo. Belinda. Wala sa sariling nilingan ni Belinda ang tumawag sa kanya mula sa gilid. Akala niya ay pinsan niya iyon, pero natigilan siya at hindi alam kung ano ang sasabihin nang makita kung sino iyon. Zai. Gulat na tanong ni Belinda, hindi niya maitago ang gulat sa nakita. Tumayo siya at hinarap si Zai. So it's really you. Nice to meet you again, Belinda. Hindi ko in-expect na makikita kita rito, seryosong sabi ni Zai. Yan lang ba ang order mo? You can order more if you want,
Mahinahong sambit ni Zai kay Belinda at ngunit iyan pa ito. Zai is still the same, maganda, maputi at kitang-kita na mabait ito. Alam naman ni Belinda na mabait si Zai, pero dahil sa nangyari, alam niyang dahil lang din iyon sa sakit na naramdaman ni Zai noong mga panahon na iyon. Nasa restaurant na sila, at ang pangalan ng restaurant ay Rodrigo's. Sa mismong sabangan din iyon, kung saan naliligo ang mga pinsan ni Belinda. Ayos na to sa akin, at saka hindi ako pwedeng magtagal kasi baka hanapin ako ng mga pinsan ko, hindi pa naman ako nagpaalam, sagot ni Belinda ng mahinahon at hindi niya alam kung ngingiti ba ito pabalik o ano. Hindi pa rin makapaniwala si Belinda na nakita niya si Zai dito. Gulat at hindi maintindihan ang nararamdaman. Iniisip niya kanina na baka magkasama na si Zai at Van, pero biglang magkikita sila ni Zai rito sa lugar na to habang wala na si Van dito sa Locos. Talagang hindi inaasahan ang lahat kaya naman walang alam si Belinda na gawin ngayon kung hindi ang maupo roon. Tinitigan ni Belinda ang mga pagkain sa harap niya, pagkatapos ay tiningnan si Zai. Umawang ang labi ni Belinda nang makitang titig na titig sa kanya si Zai na animoy pinag-aaralan nito ang mukha ni Belinda. Nahigit na lang tuloy ni Belinda ang paghinga at ramdam ang awkwardness ng paligid. Hindi mabasa ni Belinda kung ano ang iniisip ni Zai kaya naman napapakagat na lang ito sa labi. Nagkita sila, at ngayon narito sila sa restaurant at mag-uusap. Hindi mapigilan ni Belinda na kabahan dahil sa huling pagkikita nila, hindi naging maganda ang kanilang pag-uusap nita at nagkasakitan pa ang dalawa. Bakit gusto mo akong makausap? Ayaw sanang itanong iyon ni Belinda agad dahil magtutunog na ayaw niyang makausap ito, pero hindi niya mapigilan. Gusto muna niyang kamustahin si Zai dahil sa lahat ng nangyari, may pinagsamahan din naman sila. Pero masyadong curious si Belinda kung ano ba ang gusto nilang pag-usapan kaya iyon agad ang natanong niya. Because of the past, patanong na sagot ni Zai at mukhang hindi rin sigurado at mukhang naramdaman na rin ang awkwardness sa pagitan nila ni Belinda, saka siya mahinang natawa para pagaanan. Well, hindi iyon joke. I just think we need to talk about the past, to have a closure and para talagang makamove na tayong dalawa nang walang iniisip. We all deserve to have a peaceful life sa susunod pa na taon. Biglang seryoso, ngunit mahinahon pa ring sambit ni Zai. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Belinda sa kadiretso niyang tiningnan si Zai. I think we don't need to talk about the past anymore. Hayaan na lang natin iyon sa past and I think we all move on na rin naman. It's already been 5 years, Zai. Matagal na yun para balikan pa natin para lang sa closure dahil pareho naman na ata tayo naka-move on. Matagal na kayong kasal ni Van. And we really don't need to talk about this. Mahinahon pero puno ng tapang na sambit ni Belinda kay Zai. Ayaw ni Belinda na muling ungkatin ang sakit ng nakaraan. Nakamove na sila kaya maayos na siguro kung huwag ng pag-usapan, baka kapag pag-usapan pa ulit ay mas lalo lang silang mahirapan kasi mauungkat ulit. It sounds so plastic, pero masaya ako para sa inyo, ani Belinda, pilit na ngumiti, pero parang may bumabara sa kanyang lalamunan kaya kinuha niya ang juice sa harap niya at ininom ito. Totoo naman kasing masaya na siya, pero naiinis siya sa sarili kasi sa kabila ng iyon ay nakakaramdam pa rin siya ng sakit ngayon and it's not acceptable for herself. Tinitigan ni Zai si Belinda, at hindi mapigilan ni Zai na magtaka sa mga sinabi ni Belinda. Napansin naman ni Belinda na punong-puno na pala ng pagtataka ang tingin ni Zai sa kanya nang matapos siyang uminom kaya naman napakurap-kurap siya. Umawang ulit ang labi ni Belinda at hindi alam ang sasabihin dahil sa mga titig ni Zai. Hindi na nakayanan ni Belinda ang ginagawang pagtitig sa kanya ni Zai kaya napatingin na lang si Belinda sa labas at pinanood ang mga naliligo at nagkakasiyahang mga tourists. Zai sighed when she saw na nag-iwas ng tingin si Belinda. Isn't Van with the Francisco family? Namamanhikan ang mga Francisco kina Leah, right? And sumama si Van dito, hindi ba? Tanong ni Zai matapos niyang uminom ng juice. Muling napatingin si Belinda kay Zai. Oo, pero umuwi na siya kaninang umaga. And don't worry naka-move on na ako sa kanya, kaya huwag kang mag-alala. Saka kung kinakailangan, kapag nagkita ulit ang pamilya, iiwas ako sa kanya para hindi ako nag-aalala, Belinda. Pagpuputol ni Zai sa sinasabi ni Belinda. I'm just asking because that is really what I know the last time na nag-usap kami,
nasasama siya sa pamamanhikan dito sa Locos, tugon ni Zai, na nagpatigil kay Belinda. Hindi na niya alam ang isasagot. So you moved on? Tanong agad ni Zai pagkasabi ng mga katagang iyon. 5 years na iyon kaya oo, Zai. Naka-move na ako. Belinda said, but Zai kasi iyon ang akala niya. Akala niya talaga ay naka-move na siya, but end up hurting again at thinking only about Van. Hanggang sa tumawa si Zai ng mahina. Muling nagkatitigan sila ni Belinda, kaya naitikom ni Belinda ang labi niya. Is that what you said to him? Sinabi mong naka-move on ka na sa kanya. Tanong ni Zai na may halong kuryosidad, kaya napatango na lang si Belinda bilang sagot. Hindi alam ni Belinda ang sasabihin o gagawin, nabibigla siya na nakakapag-usap sila ni Zai ng ganito kaayos kahit noong huli ay talagang magulo ang lahat. Galit na galit pa nga si Zai sa kanya noon, tapos ngayon ay nagagawa pa nitong tumawa. Ang tapang-tapang na lalaki, pero parang natorp ata ang isang iyon, Biglang bulong ni Zai na narinig naman ni Belinda. Zai, I told you, we don't need to talk about this. Si Belinda at umawang ang labi ni Zai dahil napagtanto nitong narinig ni Belinda ang bulong niya. Huminga na lang tuloy si Zai ng malalim bago harapin si Belinda at muling mag-aalita. Hindi siya nagsabi sa'yo, Zai asked. Zai my God, that guy. He waited for this to happen, tapos umuwi siya dahil lang sa sinabi mong naka-move on ka na. So what is he planning? Maging matandang binata na lang kasi naka-move on ka na. Biro ni Zai at naglalaro sa boses niya ang mapaglarong boses. Kumunot na ang noo ni Belinda. Ang dalawang kilay niya ay halos magkasalubong na. Ha? Tanong ni Belinda, takang-taka at hirap ay proseso ang narinig. Anong matandang binata? I can't get you, Zai. Mag-asawa na kayo kaya, nabitin sa ere ang sasabihin ni Belinda nang itaas ni Zai ang kamay sa ere. May nakikita kang singsing? Tanong ni Zai habang tinaasan niya ng kilay si Belinda. Napatitig si Belinda sa kamay ni Zai at biglang kumalabog ang kanyang dibdib. Napahigpit ang hawak niya sa sling bag na suot niya. Wala, hindi ba? Wala akong suot kaya hindi ako kasal. Wala akong asawa at single ang status ko ngayon. Mariing ani ni Zai habang nakataas pa rin ang kamay para ipakita ang palasangsingan. Napalunol si Belinda. Nakangiti pa si Zai, pero ilang sandali ay napatingin si Zai sa mismong kamay niya at unti-unting dermaan ang sakit doon. Natahimik si Zai at huminga ng malalim. I love him, and I still love him, but we're done. Mahinahon pero kita sa mga mata ni Zai ang sakit nang sabihin niya iyon. Huminga ulit ito ng malalim at malungkot na ngumiti. I tried everything to get his attention. Sa lahat-lahat. Umasa ako na baka makalimutan kanya at mapunta sa akin ang atensyon niya. To the point na halos gayahin ko na ang pananamit mo at ang mga kilos mo kasi gusto kong makuha ang pagmamahal niya, gusto kong mag-work ang marriage naming dalawa. But this happened. Sa divorce rin pala ang uwi sa marriage na pinilit lang, malungkot na dagdag ni Zai at nakatitig pa rin na sa kamay niya. Zai, tanging nasabi ni Belinda nang makita ang mga luhang pumapatak mula sa mga mata ni Zai. Zai looked at Belinda. He was married to me, but we were both not happy. Ako, dahil hindi ko siya maramdaman bilang asawa. At siya, dahil hindi naman ako ang gusto niyang pakasalan at makasama. Sana noon pa lang, noong nakita ko kung gaano kanya kamahal, tumigil na ako at hinayaan kayong dalawa. But I'm sorry, I was just really in love with Van na talagang kumapit ako at sinubukan ko. Umiiyak na pahayag ni Zai habang pinupunasan ang mga luha at pilit na ngumiti kay Belinda. Pumikit si Belinda, dahil naramdaman niya na may mga luha na rin siyang gustong bumagsak. Gulat siya sa mga narinig at hirap na sa paghinga dahil sa lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Alam ko naman, that day when I confronted you, I knew na wala kang kasalanan at biktima ka rin lang, pero sobrang sakit lang kasi. Akala ko ako yung mahal niya, but it ended up being someone else. At ikaw pa, na unti-unti ko nang nagiging kaibigan. Pinagbuntungan kita, and I want to say sorry about that, muling punas ni Zai sa kanyang mga luha habang nakangiti sa harap ni Belinda. Si Van. Oo, mali ang paglapit niya sa'yo dahil gusto niyang mag-higanti, but he loves you. He loves you very much, sabi ni Zai at hinawakan pa ang kamay ni Belinda. Baka mali ka lang. It already been 5 years, Zai.
Baka ikaw na ang mahal niya, sagot ni Belinda, pero kita niya ang sakit sa mga mata ni Zai kaya't hindi niya napigilan sabihin iyon. Umiling si Zai, na animoy sigurado sa kanyang mga sinabi. Akala ko rin, pero hindi, Belinda. Wala ako sa posisyon na sabihin ito, pero noon, he really wanted na ipaglaban ka sa mama niya. Talagang lumuhad na siya para tanggapin ang relasyon meron kayo ni Van ni tita. He loves you very much. Pero hirap lang talaga siya sa sitwasyon niya dahil sa mama niya. Alam mo naman ang nangyari sa mga magulang mo at kay tita, right? Si Van ang nasa gitna noon, at hirap na hirap siya magdesisyon. He loves you, but he didn't want to lose his mother. That's why we ended up marrying, even though he didn't want that to happen. Hindi na talaga alam ni Belinda kung paano ilalagay sa isip niya ang lahat ng narinig. Lahat ng sinabi ni Zai ay talaga namang nagpagulo sa sistema ni Belinda. Give him a chance, Belinda. Kung pwede pa, please, give him a chance. He deserves to be happy and I am hoping na sa kanya ka pa rin sasaya. Kung sakaling pwede pa, I know you two deserve each other. Nasa sasakyan na si Belinda at ilang mga destinasyon na rin ang kanilang pinuntahan. Pero kahit ilang lugar na ang napuntahan nila, parang naiwan ang isip ni Belinda sa lugar kung saan sila nag-usap ni Zai. Ang lahat ng nalaman ni Belinda mula kay Zai ay hindi niya makalimutan, at paulit-ulit na lang itong bumabalik sa isip niya. They divorced. Belinda still couldn't believe it, lalo na't hindi niya inisip na posible palang mangyari iyon gayong ang pumapasok sa isip niya lang ay masaya na sila sa isa't isa. Mariing kinagat ni Belinda ang labi dahil hindi niya mapigilan ang umuusbong na saya sa kanyang nararamdaman, na alam niyang hindi niya dapat maramdaman dahil kitang-kita niya kanina na nasasaktan si Zai. Ilang beses na napabuntong hininga si Belinda. Akala niya talaga ay naka-move on na siya dahil sa sobrang habang panahon ng 5 taon, but then, just because of what she heard from Zai, bigla siyang nakaramdam ng matinding saya at biglang namuo sa kanya ang matinding pag-asa sa pagitan sa kanila ni Van. Parehas tayo. Akala ko ako lang nakapansin. Parang nakita ko nga si Zai roon sa sabangan. Hindi ko lang malapitan dahil baka mali ako, but she really looked like her, sabi ni Faye. Napaayos si Belinda ng pagkakaupo at napasulyap sa harapan ng marinig iyon. Pauwi na sila pero tulala pa rin si Belinda habang iniisip ang nangyaring pag-uusap nila ni Zai, habang ang iba ay walang kapaguran at patuloy pa rin sa kwentuhan. Galing sa pagkatulala, bumalik si Belinda sa wisyo nang marinig niya ang sinabi ni Faye, na nasa harapan at kausap ang iba pa nilang mga pinsan. Seryoso, siya kaya iyon? I mean, it's impossible, right? Kasi umuwi si Kuya Van this morning, at bakit naman pupunta rito si Ate Zai gayong nasa Manila na for sure si Kuya Van? Baka kamukha lang dahil masyadong imposible, sabi naman ni Gray, na sinang-ayunan ng iba. You didn't enjoy the place and everything today, sabi ni Yuhan. Tinignan ni Belinda si Yuhan nang magsalita ito sa tabi niya. May headphone sa batok niya at nakatingin ito sa kanya, hinihintay ang sasabihin niya. Dalawa na lang sila sa likod ng sasakyan at dahil mahina ang boses ni Yuhan, si Belinda lang ang nakarinig nun. Nag-enjoy naman ako kaya, no, you're not. Huwag ka nang magkaila. Palagi kitang nahuhuling tulala kanina pa na para bang may iniisip kang malalim. Where did you go when we were looking for you? Matagal kang nawala at bumalik ka na parang wala sa sarili. Is there something wrong? Tanong ni Yuhan at kitang-kita pag-aalala nito. Natanong na rin si Belinda ng ibang pinsan niya kanina kung ayos lang si Belinda, at iisa lang ang naging sagot ni Belinda sa mga ito dahil hindi naman pwedeng sabihin ni Belinda ang tungkol sa kay Zai. Walang may alam na magkakilala si Zai at Belinda and everything happened years ago are all secret. Well, it's not really a secret, talagang hindi lang sinabi ni Belinda dahil sa koneksyon ni Van sa mga pinsan niya. Napabuntong hininga si Belinda. Ayos lang talaga ako, may nakita lang akong kakilala kanina at nag-usap kami saglit. I'm fine, Yuhan. Saka namimiss ko rin si Davia. This is the first time na ganitong kahaba na hindi ko siya kasama kaya talagang hindi ko mapigil ang mamiss ang anak ko. Tinitigan siya ni Yuhan kaya hindi mapigilan ni Belinda ang matawa at ngumiti rito. Ayos lang ako, sabi pa ni Belinda, sabay hikab dahil bigla siyang inantok at naramdaman na rin ang pagod sa katawan niya. Dahil napansin ni Yuhan na inaantok na si Belinda, hindi na niya ito ginulo. Kapagod.
sabi ni Leah nang sabay silang umakyat sa kwarto. Leah immediately sat her on the sofa in her room at napadaing dahil sa pagod. Belinda sighed at tumayo lang habang nakatingin kay Leah. Nang mapansin ni Leah ang tingin ni Belinda sa kanya, tinaasan ni Leah ng kilay si Belinda. Nakatingin kay Leah. Nang mapansin ni Leah ang tingin ni Belinda sa kanya, tinaasan ni Leah ng kilay si Belinda. It looks like you want to say something. Ano yun? Tanong ni Leah habang umaayos ng pagkakaupo sa sofa para ibigay ang lahat kay Belinda ang atensyon niya. Napanguso si Belinda dahil hindi niya alam kung paano sasabihin kay Leah na nagkita sila ni Zai at nag-usap. Hindi niya alam kung paano sasabihin ang mga nalaman niya. Kinurot niya ang sarili at parang batang gustong magsumbong. Masyadong maraming emosyon ang nararamdaman ni Belinda, kabado, masaya, at excited, sobrang halo-halo, hindi niya alam kung paano ipapakita. But one thing she wanted to do was to cry. Sa sobrang lalim at dami ng nararamdaman niya, gusto na lang niyang umiyak. Hoy! Gulat na sabi ni Leah at agad na napatayo para lapitan si Belinda nang mapansin ang panunubog ng mata nito. Bakit? Anong nangyar? Oy! Bakit ka umiiyak? Tuloy-tuloy na tanong ni Leah at kumunat na ang noo ng sobra. All Belinda did was suddenly hug Leah while crying. Hindi naman alam ni Leah ang gagawin nang yakapin siya ni Belinda at umiyak ito sa balikat niya. Hey, what the hell is happening? Tanong ni Leah habang hinahaplos ang likod ni Belinda. Kanina pa napapansin ni Leah ang pagtahimik ni Belinda, pagkatapos nilang umalis nang tanungin niya ito about the what if kanina sa sabangan. Kanina nang itanong niya ito at biglang umalis, they had a serious talk with Warren. Hindi na ginulo ni Leah si Belinda dahil kitang-kita niya na sobrang tahimik ito at parang natutulala dahil sa sobrang pag-iisip. But right now, Leah was really shocked when Belinda cried in front of her. Belinda, sabi ni Leah at hindi alam ang gagawin dahil hindi naman iyon nagsasalita at nanatili lang sa pag-iyak. Hey, mahinahong ani ulit ni Leah. Sorry, ayoko naman talagang umiyak. Hindi ko lang talaga mapigilan kasi hindi ko na alam ang iisipin ko, sabi ni Belinda, kahit siya ay naasiwa sa sarili sa biglang pag-iyak niya. Leah looked at Belinda seriously. Hindi iiyak ang kaibigan niya kung walang malalim na nangyari. May nangyari ba na hindi ko alam? Is it because of my what if a while ago? Malumanay na tanong ni Leah. Binasa ni Belinda ang kanyang labi at napapikit. Lumayo siya kay Leah para maupo sa sofa dahil nanginginig na ang mga hita niya. Belinda, muling tawag ni Leah dahil sa pag-aalala. Inilagay ni Belinda ang palad sa mukha. Nang inalis nito ang palad sa mukha ay saka na ito nakapagsalita. I saw Zai a while ago in Sabangan, and I think yung nakita nila Gray ay talagang si Zai. Zai is here in Ilocos and we talked. Mahinang sambit niya habang pinupunasan ang mukha at inilalagay ang buhok sa likod ng tenga niya. Si Leah naman ay halos nanlaki ang mata sa narinig. Kumalabog ang dibdib ni Leah at agad na pumunta sa harap ni Belinda. Kitang-kita ni Belinda ang pag-aalala nito, kaya naman nakagat ni Belinda ang labi niya, huminga ng malalim, trying to relax herself at para masabi ang mga gusto niyang sabihin. Nagkita kayo. May ginawa ba siya sa'yo? Did she say something hurtful words to you? Sinaktan ka ba niya? God, why didn't you tell me kanina? We don't know kung ano ang nasa isip ni Zai, at bakit kayo nag-usap. Para saan? God. Tarantang tanong ni Leah habang hinawakan pa ang kamay ni Belinda, tinitignan kung may sugat ba ito dahil sa pag-uusap nila ni Zai. No, hindi ganoon, Leah, mahinahong sabi ni Belinda. Namumungay ang mata nitong umiling at tipid na ngumiti kay Leah. Anong hindi ganoon? Belinda naman, baka mamaya may galit pa rin sa'yo si Zai. Sabihin na natin na matagal na, pero hindi natin alam kung anong nararamdaman ni Zai. I don't want to judge her, pero what if, di ba? Hindi natin alam, sabi ni Leah, na halos nakitaan na ni Belinda ng galit sa mukha dahil sa sobrang pag-aalala nito. Leah was there. Sa lahat ng mga nangyari noon sa buhay niya ay palaging nandoon si Leah kaya alam nito at hindi nito mapigilan ang kabahan. Leah, wala siyang ginawa. Ni hindi niya ako sinabihan ng masasakit na salita, kahit na akala ko iyon ang gagawin niya kapag nagkita kami, kahit na halos 5 taon na ang nakalipas. Pero hindi niya ako sinaktan, hindi niya ako pinagsalitaan ng masama,
At mas lalong wala siyang ginawa sa akin. And you are right, we shouldn't judge her. Bumantong hininga si Leah at bahagyang nakahinga sa narinig, pero kahit na ganoon, hindi pa rin nawala ang mga tanong sa isip niya. Then what is it? Explain why you're like that tonight. Bakit ka umiyak ngayon after you saw each other and talked? Sus ka naman, ang lawak ng Ilocos, at ano naman ang ginagawa niya dito? There are so many tourist spots, pero bakit dito? And why did you cry? Kumunot ang noo ni Leah, na talagang naguguluhan na. Belinda bit her lip, because of what I heard from her. Ang sabi niya, divorce na sila ni Van. Napatikom ni Leah ang labi at natahimik. Napaiwas siya ng tingin kay Belinda. Umawang naman ang labi ni Belinda at nagtaka siya sa reaksyon ni Leah. She expected to see a shocked expression on Leah's face, pero wala siyang nakitang gulat at umiwas lang ito ng tingin. Natahimik si Belinda at tumagal ang titig niya kay Leah, hanggang sa mapasinghap siya nang may mapagtanto. You know. Gulat na tanong ni Belinda kay Leah nang mapagtanto niya ang dahilan ng pag-iwas nito ng tingin. Alam mong divorce na silang dalawa. Pag-uulit ni Belinda habang gulat pa rin na nakatingin kay Leah. Napabuntong hininga si Leah at tumango. Kami lang ni Warren ang nakakaalam tungkol doon, and I'm sorry if I hid that from you. Napapikit si Belinda. I know I told you that I had already moved on, pero sana sinabi nyo. Hindi yung para akong tanga kanina dahil sa gulat, at ngayon dahil sa sobrang pag-iisip. Sana sinabihan niyo ako, desperadong sambit ni Belinda habang mariing kinagat ang labi. Kumalabog ang dibdib niya nang maalala ang sinabi ni Van na akala niya may asawa na siya. She closed her eyes deeply habang inaalala ang nangyari noong sinampal niya ito. Lahat ng nangyari mula noong nagkita sila ay bumalik kay Belinda, kasabay din ng lahat ng sinabi ni Zay na lumuhad si Van sa mama nito. So you're crying because of that? Titig na tanong ni Leah kay Belinda. Tanong ni Leah kay Belinda. Hindi nakapagsalita si Belinda at napayuko lang dahil sa mga iniisip. Too much information. Talagang nahihirapan si Belinda na i-absorb iyon. You still love him, don't you? Tanong pa ni Leah kahit na alam na niya ang sagot. Akala ko hindi na. Akala ko wala na, but I was wrong. When I learned that Van went home to Manila this morning, I got hurt. And when I learned that they were already divorced, umaasa na ako, pag-amin ni Belinda sa mahinang boses. Then do you want to try again? To start over with him? Nakangiting tanong ni Leah. Mariing kinagat ni Belinda ang labi at gustong maiyak muli. Zay said that Van is still in love with me, pero paano kung mali siya? Paano kung umaasa na naman ako sa wala? Paano kung sa pag-uwi ni Van sa Manila, napagtanto niyang hindi na niya ako mahal? Baka kaya siya umuwi kaninang umaga dahil napag-isip-isip niyang hindi na niya ako mahal. Naikuyom ni Belinda ang kamao. I want to try. God knows I want to try now because I can finally say that I am still in love with him. And mabibigyan ko na rin ang anak ko ng buong pamilya. But I'm scared, Leah. I'm scared to try. I'm scared to get hurt again. Naiintindihan ni Leah ang nararamdaman ni Belinda, kaya hinawakan niya ang kamay nito at ngumiti. What if he still loves you? What if you're just thinking too many negative things? Paano kung sa pagsubok mo, magiging masaya ka? Paano kung sa takot mo, magsisi ka kasi hindi mo sinubukan? Leah asked gently while holding Belinda's hand tightly. At saka si Davia, hindi pa siya naghahanap ng daddy, but we all know darating ang panahon na hahanapin niya iyon. I'm sorry, but when you said years ago na wala kang balak sabihin kay Van ang tungkol kay Davia, I felt strange because you can't hide it forever. Magdadalaga si Davia, magkakaisip tungkol sa iba pang bagay, at maghahanap siya ng kalinga ng ama. Hindi mo mapipigilan iyon, Belinda. Napayuko si Belinda at inisip ang sinabi ni Leah. Kakaibang haplos sa puso ang naramdaman niya nang maisip niyang masaya sina Van at Davia. Those scenarios played in Belinda's mind, and she couldn't help but feel happy and dream it to be real. Biglang nagkaroon ng senaryo sa isip ni Belinda na masaya ang mag-ama na nagkukulitan. And you also deserve to be happy, Belinda. Masaya ka dahil nandyan ang anak mo, but I know you will be happier if Van is with you. Hindi mo pa naaamin sa sarili mo,
pero nararamdaman ko na may nararamdaman ka pa rin sa kanya. Matagal na kitang kaibigan, kaya kabisado na kita. This time, Belinda looked at Leah. Determinado na ang mata ni Belinda kahit na sa loob niya ay may takot pa rin. I'm going to talk to him pag-uwi natin sa Manila. Dahil sa sinabi ni Belinda, mas lumapad ang ngiti sa labi ni Leah. Tandaan mo, nasa likod mo lang kami ni Warren, masayang sabi ni Leah. Van closed her eyes deeply as he finished signing all the documents. Sunod ay napasulyap siya sa letrato nila ni Belinda na nilagay niya sa gilid ng table niya at sunod ay ang maliit na kalendaryo sa gilid ng table niya. Sigurado na siyang nakarating at nakabalik na ang lahat ng Francisco rito sa Manila mula sa Ilocos. Gusto niyang pumunta roon sa mansyon ng mga Francisco para makita ulit si Belinda, but he did try to stop himself dahil mawawala ng saysay ang pag-uwi niya sa Manila at pag-alis sa Ilocos ng maaga kung kakaripas naman siya ngayon pauanto roon para makita si Belinda. What? Van asked Warren nang tumawag ito sa gitna ng pagpikit at sobrang lalim na pag-iisip niya. Muling pumikit si Van at isinandal ang buong katawan sa swivel chair, pati ang ulo ay isinandal niya sa headrest. Anong what? I tried to call you many times, pero hindi mo sinasagot. Ngayon mo lang sinagot at tatanungin mo ako ng what? Ano? Akala ko ba gusto mong makuha ang pinsan ko, bakit para kang baklang tumakbo dyan? Warren asked, which made Van sigh. Napahilot si Van sa sentido niya dahil sa pananakit nun. Kung siya lang, gagawin niya ang lahat para makuha si Belinda, pero hindi iyon madali, hindi na iyon magiging madali. Noong una, he really desperate to get Belinda, pero pagkatapos ng pag-uusap nila, everything changed. I'm not going to do something that makes her cry again, seryosong sambit ni Van habang seryosong napatingin sa letrato nilang dalawa ni Belinda noong nasa Paris sila. Sandaling walang narinig si Van mula kay Warren, pero sandali lang iyon dahil ilang saglit ay bumantong hininga si Warren. So what does that mean? Warren asked. Si Van naman ang bumantong hininga at minulat ang mata. Tinitigan niya ang dingding at inisip ang huling pag-uusap nila ni Belinda, na siyang nagtulak sa kanya para umuwi at huwag nang makigulo. Masaya na si Belinda sa asawa niya, at kung pupunta ako sa gitna para kunin siya dahil lang sa pansarili kong kagustuhan, masasaktan ko ulit si Belinda, and I don't want that to happen again. Ayokong masaktan siya ulit dahil sa akin. So hahayaan mo na. Warren asked from the other line at rinig ni Van ang pagsinghab nito. Van was about to say something, pero hindi na nito natuloy nang tumunog ang intercom sa opisina niya. Sir, nandito po ang mama niyo at gusto raw po kayong makausap. Van closed her eyes at alam niyang narinig ni Warren iyon mula sa kabilang linya. Sa bar tayo mamayang gabi. Pumunta ka at pupunta lahat ng pinsan natin. That was the last thing Warren said before ending the call. Kasunod noon ay ang pagpasok ng mama ni Van na si Cecilia. Son, birthday ko kahapon. I called you to come, pero hindi ka pumunta. Busy ka ba ng sobra, anak? Cecilia asked, hindi may tago ang kaba. Van just looked at his mother bago tignan ang mga papeles sa harap niya. Busy po ako. Nagpahatid naman ako ng regalo para sa iyo at sinabi ko po sa secretary ko na sabihin sa iyo na hindi ako makakapunta, Van seriously said without looking at his mother. Cecilia bit her lip while looking at her son. Kasabay ng pagpapakasal ni Van kay Zai noon ay nagbago na rin ang pakikitungo ni Van sa ina niya. Years ago, when Van married Zai, he didn't take any position sa company nila. Ang pagiging CEO ay ibinalik nito sa lolo niya at hindi tumanggap si Van ng kahit singkong kasing. Dahil sa maraming investment si Van bago pa ang lahat ng nangyari, iyon ang pinagtuunan niya ng pansin. Then, isang year later, nagtayo siya ng sarili niyang kumpanya. Because Van was really good in business, naipalago niya ang itinayong negosyo, at ngayon ay isa na sa namamayagpag sa Pilipinas. Gusto ng dalawang pamilya na pag-isahin ang dalawang kumpanya, na tinutulan ni Van dahil wala siyang planong i-handle ang kahit isa sa mga ito. In 5 years, Van became a workaholic, na siyang ikinalungkot ng sobra ni Cecilia dahil hindi niya gusto ang maraming pagbabago ng kanyang anak. But it's my birthday, anak. Pumunta ka man lang.